Nanalo kaya kami sa kaso noong year 2017? Laila nga pala, galing sa angka ng pamilya na rags to riches. Bunso kaya hindi ko gaano nakita ang process ng pagbuo nila sa vulcanizing shops. Mukha lang nakakatawa dahil vulcanizing shop pero wag gawing small ang barya-baryang income. Masabi kong pangmalakasan ang paghandle ng father namin sa negosyo, yung tipong nagmamall kami kada week. Like mabibili talaga gusto namin. May katabi kaming motorcycle shop na ninanakaw pala ang mga gulong nila tapos binibenta sa amin. Normally, hindi namin tinatanong saan galing kasi nga customer dahil ayaw namin maka-offend. Napasok kami ng mga pulis without showing warrant of arrest, which is maswerte naman on the other hand kasi buhay pa yung tatay namin. Kadalasan kasi ng nare-raid, hindi talaga binubuhay. Sabi ng mga preso sa tatay ko noong nakakulong siya. At bakit hindi siya napatay sa raid? Dahil meron siyang kami ng mga anak na babae sa tabi niya natutulog at that time. Nagsiiyakan pa kami bago hinuli si tatay. Imagine that year na mga bata kami at halos babae ni raid habang natutulog. Imagine the trauma we all experience. At saka bully sa school dahil tingin ng majority mga pamilya kami ng magnanakaw. Kasi big deal ang mapasukan ng mga pulis sa bahay. That means mabigat nga ang kasalanan na ginawa ninyo. Which is sa mata namin, inosente nga kami at biktima lang rin kami. Close talaga tenga nila sa real story. Ginapang kami ng nanay ko habang nagpapatuloy ang kaso laban sa tatay ko. Grabe ang tiwala at tulong sa amin ng pamilya namin sa simbahan na dati ay si tatay lamang ang close at hindi maka-absent sa simbahan kumpara sa amin ng nanay ko. Nag-aaral kami habang si mama busy sa pinapatuloy na negosyo para mabuhay kaming lahat. At in case man na matalo kami sa kaso, may pambayad kami. Ganon rin ang kamag-anak namin sa amin, tumutulong rin sila sa mga kaya nila. Sa lahat ng nangyari sa amin, nangingibaba pa rin ang pagka-close namin sa pananampalataya. Natuto kaming lahat kumilala sa kanya dahil wala kaming ibang kakapitan. Lalo na sa akin, kung alam nyo lang gaano kabigat mabuhay araw-araw na walang ama sa paglaki namin at trauma sa mga pulis. Here comes 2017. Nanalo nga kami sa kaso. The charges were weak. The judge dismissed the case. Imbes na kasuhan namin yung mga pulis sa nangyari, lalo na sa maling pag-raid nila sa amin, na tinapakan ang karapatan namin na para sa kanila. Ginawa lang nila trabaho nila. Hindi na sila pinatulan ng ama namin. At pinakita sa amin ng mga anak niya na nasa Diyos ang tunay na galaw ng hustisya. Ang importante ay malinis namin ang tingin ng ibang tao sa mga pangalan namin. At hetong kwento ko ay naging inspirasyon ng iba para magpatuloy araw-araw. At nagka-jowa pa ako nang nakapasa sa ARC-RIM. Good thing nawala na yung trauma namin lahat sa mga naka-uniformeng pulis. At yun lamang lahat, sana na-inspire kayo sa kwento ng tatay ko.